Traffic nightmare. Habang bumabagsak ang ulan ng walang tigil isang Lunes ng umaga, unti-unting nabalot ng tubig ang mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Sa una, karaniwang buhos lang, pero makalipas ang ilang oras, ang mga underpass ay mistulang ilog at ang mga sasakyan ay naipit sa gitna ng baha. Grabe, 2 oras na ako dito, hindi pa rin umaandar, reklamo ni Mario, isang delivery rider, habang sinisikap protektahan ang kanyang cellphone sa ilalim ng plastic. Sa kabilang linya, ang kliyente niyang naghihintay ng pagkain ay hindi na rin alam kung magagalit o maaawa. Sa EDSA, halos tumigil ang lahat ng galaw. Ang mga bus, kotse, motorsiklo at kahit mga ambulansya ay hindi makausad. May ilan pang driver na bumaba para tulungan magtulak ng nastall na sasakyan, habang ang iba naman ay tahimik lang, nakikinig sa radyo na paulit-ulit na binabalita ang parehong bagay. Traffic sa buong Kamaynilaan, record-breaking. Ilang kalsada, lubog pa rin. Sa bandang Espanya, si Liza, isang guro, ay nakasakay sa jeep. 3 beses na siyang nakatulog at nagising, pero naroon pa rin siya sa parehong lugar. Parang wala na talagang katapusan tong traffic na to, sabi niya habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro ng paperboat sa baha. Samantala sa social media, nag-viral ang mga larawan ng mga motorista na naglalakad na lang pauwi, bit-bit ang sapatos at bags. Ang caption ng isa, mas mabilis pa maglakad kaysa magmaneho sa Maynila. Bandang gabi, humupa ang ulan pero nanatili ang perwisyong iniwan. Libu-libong commuter ang stranded sa kanto, naghihintay ng masasakyan. Ang iba'y nagpasya ng maglakad ng ilang kilometro pa uwi. Ganito na lang ba lagi? Tanong ng isang estudyanteng basang-basa. Hawak ang karton na may nakasulat. Baha ngayon, traffic bukas. Kinabukasan, nang lumiwanag na ang araw, kita pa rin sa mga kalsada ang mga iniwang patunay ng kahapon, putik, basurang inanod, at pagod na mukha ng mga manggagawang halos hindi nakauwi. At sa radyo, habang bumabalik ang daloy ng trapiko, maririnig ang paalala ng announcer, panibagong araw, panibagong laban sa traffic. Ngunit para sa mga taga Metro Manila, iyon ay hindi lang laban. Isa na itong araw-araw na survival story.